Nandito na po tayo sa part 2 ng ating video, how to drive a manual transmission car revamped mga ka-fixit. So kung di mo pa napanood yung part 1 ng video na ito mga ka-fixit, kung saan paniliwanag ko lahat ng mga parts and components na kailangan natin gamitin dito sa ating manual transmission sasakyan, I suggest na panoorin mo. Pero kung alam mo na yung mga information tungkol sa video na yun mga ka-fixit, ito, tuloy-tuloy mo na panoorin itong part 2 video na ito dahil dito ibubuhos ko lahat ng aking knowledge sa iyo. Babahagi ko sa iyo lahat ng yan para mapaandar mo ng maayos yung iyong manual transmission na sasakyan. Okay? So bago pa tayo mag-start mga ka-fixit, siguraduhin na naka-seatbelt lahat ng sakay ng iyong sasakyan. Okay, si seatbelt ko rin to, itong mga bag ko, para hindi ito makasagabal mamaya sa ating pagpapractice ng pagmamaneho. Ganun din gawin mo mga ka-fixit. Anything na makakasagabal sa iyo, makakadistract sa iyo sa iyong pagmamaneho or pag-aaral magmaneho sa iyong sasakyan, siguraduhin mo na naka-fasten and secure lahat yan. So mag-seatbelt din tayo mga ka-fixit. So considering na properly adjusted ka na sa iyong position, sa iyong sasakyan, sa iyong seating position, properly adjusted lahat ng mga door mirrors, rear view mirrors, and komportable ka na sa iyong pagkakaupo, you're wearing comfortable clothes, you're wearing comfortable shoes. So let's get right into it mga ka-fixit. Siguraduhin mo mga ka-fixit na bago mo pa i-start yung iyong engine, dapat naka-neutral yung iyong transmission. Okay? So paano ba malalaman na naka-neutral yung iyong transmission mga ka-fixit, no? Yung iyong cambio or yung iyong shift knob, kailangan nagagalaw mo siya kaliwa kanan kagaya nito. Yan. Kasi pag naka-engage na yung gear niyan, primera man, segunda, tercera, kwarta, quinta, o reverse, hindi mo na magagalaw ng ganito yan. So ito na ibig sabihin, nasa gitna siya. Okay? So pwede rin naman kahit naka-engage yung gear, naka-clutch all the way down ka, may i-start mo yung makina. Ang magiging problema lang ng mga ka-fixit, pag nakasanayan mo yun, baka mamaya hindi ka makapag-clutch all the way down, nakakambyo ka pala, magkakaanggar yung iyong sasakyan pagka in-ignite mo yung iyong makina na naka-engage yung gear. So proper way to do it, siguraduhin mo na naka-neutral ka. Kagaya nito, ayan. So hindi ko na kailangang tapakan yung ating clutch all the way down, may i-start ko na yung makina sa sasakyan na to. Pero merong mga sasakyan na kahit naka-neutral pa yung iyong transmission, kailangan mo i-clutch all the way down para ma-start mo yung makina. So safety feature yun ng sasakyan para hindi mo accidentally may i-start yung iyong makina na nakakambyo pa yung iyong sasakyan. So let's start by starting your car. So ito naka-start na to mga ka-fixit yung ating sasakyan, no? So yung ating susian, meron po yung lock position, accessory position, on and ignition. So syempre i-ignite natin yung ating makina. So ignition mga ka-fixit. Pag sinusian mo yung makina, nag-start na yung engine, bitawan mo na yung susi kasi babalik na siya sa on position. Okay, dahil na-start mo na yung iyong engine. Dito sa ating manibela mga ka-fixit, hawakan natin yan firmly kapag tayo nag-aaral magmaneho, no? Siya nga pala, kailangan importante na kapag mag-aaral tayo magmaneho mga ka-fixit, doon tayo sa lugar na maluwag, walang masyadong dumadang sasakyan, walang masyadong pedestrian, no? And level po or patag po yung kalsada mga ka-fixit, importante. Maganda dun sa mga empty car park spaces, pwede sa mga cemetery, pwede sa mga bagong tayong subdivision. So paparangkadahin natin yung sasakyan. Sa ngayon naka-engage yung ating handbrake. So para malaman natin na level or nasa patag na kalsada tayo, bababa ko yung ating handbrake mga ka-fixit. Ayan, kita mo hindi gumagalaw yung sasakyan kahit kaunti man lamang. So ibig sabihin level at patag yung kalsada na kung saan nakahinto tayo mga ka-fixit. So paparangkadahin natin yung sasakyan. Very important mga ka-fixit na malaman mo, no, yung clutch biting point o yung angat ng ating clutch pedal na kung saan ma-engage siya or ma-engage yung ating clutch disc mga ka-fixit or ating clutch plate. Every time nagagalawin natin yung ating cambio or ating shift knob, laging naka-clutch all the way down. Never nagagalawin mo yung iyong shift knob na hindi ka naka-clutch all the way down, madadamage yung transmission mo. Okay, so clutch all the way down, first gear. Ilalagay ko sa clutch biting point yung ating clutch by lifting it slowly. Ayan, nasa clutch biting point na tayo. Kung mapapansin mo, umaandar yung ating sasakyan. Okay, so pepreno lang ako mga ka-fixit. So bakit umandar yung ating sasakyan without giving gas, no? Bakit umandar yung ating sasakyan na clutch biting point lamang yung ginagamit natin at hindi tayo bibigay ng gas? Yun po ay posible sa sasakyan na to dahil itong sasakyan na to ay merong ECU or engine control unit mga ka-fixit, which automatically gives enough gas para umandar yung ating sasakyan kapag nasa clutch biting point na tayo. So hindi ito posible dun sa mga sasakyan na walang ECU, yung mga medyo lumang sasakyan. Pero most of the modern cars nowadays, posible na po itong gawin, no? Okay, so gawin ulit natin yan. Siya nga pala yung pagmamanage ng ECU na yan, pagbibigay niya ng gas, mapapaandaran niya yung sasakyan at a very slow speed, at a very manageable speed mga ka-fixit, around 8, 9, 10 kilometers per hour. Depende sa car model mga ka-fixit, pero dito sa sasakyan na to, it can go up to 8 kilometers per hour. Completely disengage your handbrake kapag magpapaarangkada ka na ng iyong sasakyan. So clutch all the way down, first gear, clutch biting point,
at aandar na yung ating sasakyan at pwede ko na siyang bitawan at this point dahil nasa 5 kilometers per hour na tayo at medyo tumataas pa siya. Ayan, 6 or 7 kilometers per hour mga ka-fix it without giving gas. Okay? So kung gusto ko nang i-increase yung speed na yan, ang gagawin ko lamang mga ka-fix it is mag-a-add ako ng gas. Pero gradual lamang mga ka-fix it, konting-konti lang na pag-add ng gas mga ka-fix it. So importante mong malaman mga ka-fix it na kapag ka nag-a-apply tayo ng gas, malaki po ang pinagkaiba niyan kumpara sa pag-operate ng clutch pedal. Kasi ang clutch pedal po, it's either clutch all the way down, no, clutch biting point, and clutch all the way up. Yung brake pedal naman mga ka-fix it, tinatapakan natin yan on a progressive manner, progressive braking mga ka-fix it, para mapahinto natin ng maayos yung ating sasakyan, no? Ito namang ating accelerator pedal, gradual lamang po ang pagtapak dyan, magaan lamang po dapat ang paa. Meron po kasing mabibigat ang paa, pero sanayin nyo po yung inyong paa mga ka-fix it, natapakan ng iyong accelerator pedal on the lightest manner mga ka-fix it. Tandaan mo na ang ating makina runs efficiently and smoothly around 2,000 to 2,500 RPM. Pwede rin 1,500 RPM to 2,500 RPM, no? Depende sa car model, car brand and model ng iyong sasakyan. Pero this particular model, Mitsubishi Mirage GLX model, 2014 model, the engine of this car runs smoothly and efficiently around 1,500 to 2,500 RPM. So doon ako nag-shift doon sa range na yun mga ka-fix it. Mamaya ipapaliwanag ko sa iyo yan. Okay? So pag-aralan muna natin yung tamang pag-arangkada dito sa manual transmission na sasakyan na to. So ngayon na nag-aaral ka para magmaneho mga ka-fix it, ganitong method yung gawin mo, no? Para sa kahit na anong sasakyan na gagamitin mo, may ECU man yan or wala, mapapaandar mo siya. Okay? So, bitawan natin yung ating handbrake mga ka-fix it. So, nasa medyo inclined na position na tayo mga ka-fix it ng kalsada, no? Yeah, medyo inclined na position na to ng kalsada, kaya medyo nagro-roll down yung ating sasakyan. So, ang gagawin ko mga ka-fix it, tatapakan ko yung ating brake pedal. So, clutch all the way down, first gear. Magbibigay ako ng gas up to 1,000 RPM. Then ililift ko sa clutch biting point yung ating clutch para umarangkada yung ating sasakyan. Okay? So, yung method na yan, ang tinatawag ko dyan ay gas then clutch method mga ka-fix it, which works perfectly on every car model, brand and model mga ka-fix it. Kahit may ECU man yan or wala, mapaparangkada mo ng maayos yung sasakyan at hindi ka mamamatayan ng makina kapag itong method na to yung ginawa mo. Bakit? Kasi nagbibigay muna tayo ng gas bago natin i-lift sa clutch biting point yung ating clutch. Pinapakapal natin yung biting point mga ka-fix it, kaya sumobra man tayo ng kaunti or lumalim ng kaunti, basta nandun tayo sa range nung clutch biting point na yun, hindi tayo mamamatayan ng makina. Okay? So gawin ulit natin yan. Clutch all the way down, babalang natin yung ating handbrake at tapakan natin yung ating foot brake. Engage natin yung ating transmission sa first gear. Bibigay ako ng gas up to 1,000 RPM, then clutch to the biting point para umarangkada yung sasakyan. Then kapag ang speed ng sasakyan is up to 10 kilometers per hour na, pwede ko nang bitawan yung ating clutch all the way up at itutuloy-tuloy ko lamang yung pagbibigay natin ng ating gas or accelerator pedal. Pagtapak sa ating accelerator pedal para tuloy-tuloy na makapagbigay ng gas sa ating makina at makapag-produce siya ng enough RPM para umandar smoothly yung ating sasakyan. So kung mapapansin ninyo, nasa 1,800 RPM tayo ngayon at around 11 or 12 kilometers per hour mga ka-fix it yung takbo ng ating sasakyan, which increased to 15 kilometers per hour dahil ang dinadaanan natin kalsada ngayon is a downhill na kalsada. Medyo downhill na kalsada ito mga ka-fix it. Okay? So i-steer lang natin yung ating manubela. Ayan, on a smooth manner mga ka-fix it. First gear pa rin po tayo mga ka-fix it ha. Nag-aaral pa lamang po tayo na paarangkadahin smoothly yung ating sasakyan mga ka-fix it. Ayan, hinto muna tayo dito mga ka-fix it. Okay. I-neutral ulit natin yung ating transmission. Ayan, so engage natin yung ating handbrake. Yung pagpapaarangkada ng sasakyan mga ka-fix it, meron pong iba't ibang ways yan na naituro ko na dito sa channel na ito. So meron po tayong way ng pagpaparangkada na gas then clutch method, which is yung dinemonstrate ko sa iyo kanina. Pwede rin naman yung clutch then gas method mga ka-fix it. May mga pagpaparangkada din na gumagamit tayo ng handbrake. May pagpaparangkada din na gumagamit tayo ng foot brake lamang. Depende sa situation, nasa flat, uphill or downhill na kalsada mga ka-fix it. So meron na akong ginawang video tungkol dyan.
dyan, maglalagay ako ng link ng video na yun sa upper right portion ng video na to, sa description below para mapanood mo. Okay? But just for this video, for beginner drivers like you na gustong matuto ng manual transmission na sasakyan, mag-stick muna tayo dito sa method na ito mga ka-fixit. Okay? Ngayon naman papakita ko naman sa iyo yung tamang paghinto, no? Tamang paghinto ng sasakyan. Importante ito mga ka-fixit, no? Paano mo mapapahinto yung sasakyan pag di mo alam paano pahintuin. Okay? So, bababa ko na yung ating handbrake, pero nakatapak ako sa ating foot brake mga ka-fixit kasi hindi level yung kalsada na kung saan nakahinto tayo. Okay? So clutch all the way down. Importante na habang ginagawa mo itong mga to, nakahawak na yung iyong kaliwang kamay sa iyong manibela and yung kanang kamay mo sa iyong manibela, no? Kung hindi ka mag-shift or hindi mo gagalawin yung iyong shift knob mga ka-fixit. The only time na aalisin mo yung kanang kamay sa iyong manibela is kapag kakambyo ka or i-engage mo yung iyong handbrake. Pero ultimately, lagi mo hawakan yung iyong manibela with both hands on most cases, most of the time, for safety mga ka-fixit. Okay? So clutch all the way down, engage natin yung ating first gear. Magbibigay ako ng gas up to 1000 RPM, then nalalagay ko sa clutch biting point yung ating clutch para umarangkada yung sasakyan. Bibitawan ko na siya pag 10 km per hour na yung takbo ng ating sasakyan all the way up, dahil hindi na tayo mamamatayan ng makina at this point. Okay? So paano pahintuin yung sasakyan mga ka-fixit? Ano yung una nating dapat tapakan? Brake pedal ba? Or clutch pedal? So dahil medyo mabagal yung ating takbo, 10 kilometers and below mga ka-fixit, ang unang-una natin tatapakan is yung clutch pedal. Clutch all the way down, then progressive braking. Tatapakan natin yung ating preno, progressive braking hanggang makahinto yung ating sasakyan on a smooth manner mga ka-fixit. At kapag nakahinto na, habang nakatapak ka pa sa iyong clutch all the way down, ilipat mo yung shift knob sa neutral para mabitawan mo na yung iyong clutch all the way up. Okay? Then now, habang nakatapak ka sa iyong brake pedal, pwede mo nang i-engage yung iyong handbrake. Ayan, para mabitawan mo yung iyong foot brake. Okay mga ka-fixit? Nakahinto na ngayon yung ating sasakyan. Progressive braking mga ka-fixit. Meron na akong ginawang video tungkol dyan at maglalagay ako ng link ng video na yun sa upper right portion na to sa description below para mapanood mo. Napaka-importante yan mga ka-fixit, yung progressive braking, kasi kung hindi progressive braking ang gagamitin mo, masyado magiging clunky or masyado magiging magalaw at hindi magiging komportable yung iyong biyahe, lalong-lalo na para sa iyong mga pasahero. Palagi mong tatandaan mga ka-fixit na yung pag-operate ng tatlong pedal na ito mga ka-fixit, kung mapapansin mo kanina ko pag ginagawa, yung kaliwang paa lamang natin yung gagamitin natin sa ating clutch, no? At yung ating kanang paa yung gagamitin natin dito sa ating brake pedal at sa ating accelerator pedal. Okay? Napaka-importante niya. Never mix that up mga ka-fixit kasi delikado po. Gusto ko nga lang din po palang ihabol, no, ka-fixit, kung nahihirapan kang malaman yung clutch biting point ng iyong sasakyan mga ka-fixit, ito makakatulong sa itong gagawin ko. So naka-engage yung ating handbrake sa sasakyan na to ngayon. So try mo to ka-fixit kung mahihirapan ka lamang na hanapin yung clutch biting point. So clutch all the way down, lagay mo sa first gear, slowly lift your clutch, ayan, up to a certain point at the biting point. Ayan, mararamdaman mo na nasa biting point ka na ka-fixit. Ayan o, mararamdaman mo na nasa biting point ka na. Ayan, kapag yung likurang bahagi ng iyong sasakyan ay lumalalim or bumababa at yung harapan ng iyong sasakyan ay umaangat, no? At medyo nanginginig, meron kang konting sensation na mararamdaman dito sa clutch pedal, dito sa iyong manubela at sa iyong inuupuan, no? So kaya nangyayari yung kasi nasa clutch biting point ka na at gusto nang umarangkada ng iyong sasakyan pero hindi siya makaarangkada dahil naka handbrake tayo. So sinadya ko yun mga ka-fixit para ikaw as a learner driver, madali mong malalaman kung nasan yung clutch biting point ng iyong sasakyan. So sanayin mo yung iyong paa na malaman at magiging muscle memory yan ng iyong brain, na magiging reflex action yan yung iyong katawan at malalaman mo na kung hanggang saan yung angat ng iyong clutch para ma-engage yung iyong transmission. Okay? So kaya na nag-work that way mga ka-fixit, kasi yung power na pinoproduce ng ating makina at a certain RPM, kapag nilagay mo na sa clutch biting point yung iyong clutch, may engage na yung ating transmission at magpo-flow na yung power from the engine to the transmission papunta sa wheels ng ating sasakyan para umarangkada yung ating sasakyan. Ituturo ko naman sa iyo ngayon yung tamang pag-shift. So clutch all the way down tayo mga ka-fixit. Ilagay natin sa first gear yung ating sasakyan, nakahold ako sa ating brake pedal, i-disengage natin yung ating handbrake. Magbibigay ako ng gas up to 1000 RPM, then clutch to the biting point para umarangkada yung ating sasakyan. Kapag 10 kilometers, 8 to 10 kilometers per hour na yung takbo ng ating sasakyan, bibitawan ko na yung ating clutch all the way up. Ayan, at tuloy-tuloy na ako magbibigay ng gas, yan, upang umarangkada smoothly yung ating sasakyan.
about 2,000 RPM mga ka-fixit, ika-clutch all the way down ko siya, bibitawan ko yung ating accelerator pedal at ilalagay ko yung ating transmission sa second gear. Magbibigay ako ng gas at ililift ko sa clutch biting point yung ating clutch para tuloy-tuloy na makapag-arangkada yung ating sasakyan at second gear mga ka-fixit or segunda. So magdadagdag pa ako ng additional acceleration or additional gas dahil medyo mabagal masyado yung ating takbo. So medyo gagawin ko ng mas mabilis, no? Yeah, in one fluid motion ito. Clutch all the way down, third gear, gas, then slowly lift the clutch mga ka-fixit. So mag-u-turn lamang ako dito kaya ibabalik ko sa first gear. Yan. So first gear ulit tayo, 2,000 RPM, then second gear. So whenever na yung speed ng iyong sasakyan falls below 10 kilometers per hour, no, masyadong mabagal na yung speed na yon, para makapagparangkada ka in second gear, may hirapan yung iyong makina. So you need to transfer the transmission or you need to start from first gear again mga ka-fixit, okay? So nasa second gear ako ngayon. So para kumabi ng third gear, clutch all the way down, bibitawan ko yung ating gas, lalagay ko sa third gear, gas, then slowly lift the clutch, no, all the way up. So kung mag-i-increase na ulit yung speed natin at kailangan na natin kumambyo into fourth gear, ayan, gagawin natin yan. So 2,000 RPM, clutch all the way down, fourth gear, ayan, gas, then lift the clutch all the way up. So para makahinto mga ka-fixit, signal lang ako para makahinto tayo sa shoulder ng kalsada na ito. Ayan. So para huminto mga ka-fixit, tatapakan natin, unahin natin yung ating brake pedal, saka natin tatapakan yung ating clutch all the way down. Ayan, progressive braking. Pag nakahinto na yung ating sasakyan, lalagay ko na yung ating transmission sa neutral, bibitawan ko na yung ating clutch all the way up, i-engage ko yung ating handbrake para mabitawan ko yung ating foot brake. So kung mapapansin ninyo mga ka-fixit, naka fourth gear ako pero huminto ako, napahinto natin yung sasakyan. So pwede po yun mga ka-fixit, kahit nasa ang cambio ka pa, no, na naka-engage, walang problema, pwede mong pahintuin yung sasakyan at any given gear, no, considering na safe huminto mga ka-fixit. Pero depende po sa situation, kasi meron po mga sitwasyon na kailangan mong mag-shift down na gear para magamit yung engine brake nung gear na yon, para mag-slow down yung vehicle at makahinto ka ng mas maayos or much smoother mga ka-fixit. Kasi basically masyadong mabilis yung speed ng iyong sasakyan kapag masyadong mataas yung gear na naka-engage, no, para makahinto ka smoothly sa iyong sasakyan. So yung engine braking na yan, piniliwanag ko na yun sa ibang video. Maglalagay ako ng link ng video na yun sa upper right portion ng video na to, sa description below para mapanood mo. Ulitin natin yan, mag-u-turn lamang ako dito. Hindi papaliwanag ko sa iyo in one fluid motion lahat ng mga ibinahagi ko sa iyo kanina. So mag-u-turn lamang ako dito, no, nakasignal na ako. So takatapakan ko na yung ating brake pedal, i-disengage ko yung ating handbrake, clutch all the way down, first gear, gas up to 1,000 RPM, 1,500 RPM, then clutch to the biting point para umarangkada ang ating sasakyan. Pero hinto muna ako dahil merong bike. Okay, nakalampas na sila. Itutuloy ko na yung ating pag-U-turn. Okay mga ka-fixit, napaka-importante na kapag ka mag-U-turn ka mga ka-fixit, gagamitin mo lahat ng iyong door mirrors and rear view mirrors, no, para makita mo lahat ng portion ng kalsada, lalong-lalo na yung mga blind spots, para makita mo kung may paparating or wala, para maging safe yung iyong pag-U-turn. Okay? So clutch all the way down ulit tayo mga ka-fixit. Disengage natin yung ating handbrake, no? First gear, give it gas up to 1,000 RPM, then clutch to the biting point para umarangkada yung sasakyan. At kapag nasa 10 kilometers per hour na, clutch all the way up, dahil hindi ka na mamatayan ng makina at this point. Pag 2,000 RPM na yung iyong RPM, clutch all the way down, bitawan mo yung iyong gas, lagyan mo sa second gear, then gas ulit, lift the clutch all the way up. Ayan. Kapag ka nabibigay ka na ulit ng gas, as your speed increases, 2,000 RPM again, clutch all the way down, third gear. Okay? Kapag gusto mo na pahintuin yung iyong sasakyan, dahil medyo mabilis yung takbo ng ating sasakyan, brake pedal mo na yung ating tatapakan. At pag bumagal na yung masyado yung ating sasakyan, clutch all the way down para hindi tayo mamatayan ng makina, progressive brake hanggang makahinto, then neutral para ma-free natin yung ating clutch all the way up, engage handbrake, bitawan natin yung ating foot brake.
Okay mga ka-fixit, so that sums it up dito sa video na to mga ka-fixit. Kung mapapansin niyo mga ka-fixit, una kong tinapakan yung ating brake pedal bago yung clutch pedal kumpara kanina nung umpisa ng video na to, kasi yung takbo ng ating sasakyan is above 10 kilometers per hour. Mas maganda na tapakan muna natin yung ating brake pedal to slow down the vehicle, then clutch all the way down kapag papahinto na yung ating sasakyan para hindi tayo mamatayan ng ating makina. Clutch or brake first, meron na akong ginawang video tungkol dyan. Kung hindi ko na maipakita sa upper right portion ng video na to yung link, pakihanap na lang sa description below para mapanood mo. So lahat ng yan mga ka-fixit, nagawan ko na ng video yan. Ilalagay ko yung mga link ng video na yun sa lower portion ng video na to para mapanood mo mga ka-fixit, kasi ang dami ko nang na-share na information sa iba't ibang video ng channel na ito mga ka-fixit, na Fix It Dennis. Kagaya ng palagi ko sinasabi, no, sa lahat ng ating mga videos, palaging tatandaan na walang sino man ang pinanganak na magaling. Kailangan natin ng sapat na panahon at pagsasanay upang maging magaling tayo sa anumang bagay. Palagi mong tatandaan yan ka-fixit, importante yan. So that concludes our episode for the day. I do hope na sana may natutunan ka sa video episode natin ngayong araw. Okay? So kita-kits po ulit tayo sa susunod na episode ng Fix It Dennis, Fixing the Way We Drive. Again, thank you for watching. Hanggang sa muli, paalam!